Hey yo, what is up guys and welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto. Okay pa naman, no? Hindi ako masyadong naglalalabas ngayon kasi sobrang init. Grabe. Iba yung init ngayon, no, mga kasabwat. And siguro kayo din, no, ingat kayo kung hindi naman masyadong importante o kung hindi naman talaga kailangan lumabas. Iwasan na natin yung paglabas kasi grabe yung init ngayon, no? Ewan ko ba, sabi nga, sabi nila, kami nga nung mga batang 90s, although 90s din ako, no? Kahit sobrang init, di kami nagka-cancel ng klase. Well, iba na kasi yung panahon noon. Ayun, yun lang, wala. Gusto ko lang kayo paalalahanan, no? Kasi nga, grabe yung init ngayon. And sa balita, ang daming na heat stroke, no? At, baka mabawasan yung subscribers natin. Dalo ko lang. Yun, ayun na nga. So, o nga pala, no, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video that's 7:30pm. Okay? Or tama ba? 7:30. Tama. 7:30pm. Yun. So, eto na nga. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Eto, medyo alam ko na medyo napag-usapan na natin to dati, no? Pero gustong sagutin mismo yung tanong kasi ang daming nagtatanong dito, no. Pagbigyan naman natin yung mga clients, mga customer na nagtatanong. Kasabwat, bakit nga ba hindi maganda yung paggaling ng tattoo ko? Yan, sagutin natin yan. Pero bago yun, konting intro muna. And we're back. Yon. So, ayun na nga. The question is, bakit nga ba hindi maganda yung paggaling ng tattoo ko? Yan, sagutin natin yan. Well, ang daming factors, no, mga kasabwat, kung bakit hindi gumaganda yung paggaling ng tattoo or hindi natin nakukuha yung itsura ng tattoo nung fresh pa to versus dun sa healed na. So, isa-isahin natin, no? Hindi ko na nanumberan pero isa-isahin natin. Kung meron ako hindi mabanggit, hindi masabi, comment kayo sa baba. Baka kaya hindi ko nasabi kasi hindi ko alam. So para matuto tayong lahat, no? 'Yun. So eto yung pinaka-importante sa lahat, no, mga kasabot. Dapat kasi sinusunod natin yung aftercare na tinatawag. Yan. So, kung hindi nyo alam yung aftercare, may video tayo about dyan. Search nyo lang aftercare dito sa channel natin or anywhere else. Ang daming lalabas dyan about aftercare ng tattoo. Yan. So, hindi na natin or hindi na tayo deep dive doon sa aftercare, no? Pero doon tayo mag-focus sa tanong mismo. So, yun nga, number 1, kaya hindi gumagaling na maganda yung tattoo kasi hindi natin sinunod yung aftercare, no? Hindi rin naman natin pwedeng isisi agad sa customer, no? Or sa client. Naturuan ba ng aftercare si client, si customer, ni tattoo artist? Baka hindi naman, no? So, ayun, meron din tayo dapat talagang ako nung may shop ako, no. Usually nagbibigay ako ng parang list ng aftercare or if may convo naman kami sa Facebook, sa Messenger, sinasend ko na sa kanila. Pero noon kasi nung bago ako hindi pa din ganoon masyado yung sa Facebook, sa Messenger. So nagbibigay ako ng parang leaflet about aftercare, no? Tapos ngayon naman ang ginagawa ko is pinapa-check ko sila sa YouTube channel natin, no? Ito. Na i-check dito yung aftercare. So, 'yun. At eto mga kasabot, no. Kasi yung iba kasi ang dami nagtatanong sa akin, nagko-comment yan about sa aftercare nga. So hindi ko naman kasi laging masagot, no. Especially medyo paulit-ulit na kasi siya
And may video naman tayo, 'di ba? Nakakapanood ka nga dito ng video sa atin eh. Try nyo na lang i-search yung aftercare. Kasi noon, sinasagot ko pa talaga lahat. Pero parang ngayon, pag tagal-tagal, sobrang paulit-ulit na lang, di ba? Pwede nyo naman i-search, no? Nakapag-search nga kayo dito sa YouTube. So yun, hindi naman sa nagsusungit, no? Pero kasi ang daming nagsasabi na hindi daw ako sumasagot masyado sa sa comment section. I understand, no? Kasi yung ibang videos niyan at karamihan or most of the questions na hindi ko nasagot is nung mga times na nawala ako. Ang tagal ko din kasi nawala sa YouTube, no? Halos 9 months or 8 months. Tama ba? 9 months tapos meron pa dong mga parang couple of months na hindi ako naging consistent. So yun din yung mga times na hindi ako nakasagot sa mga questions, no? Yun din kasi yung mga times na medyo pinanghinaan na rin ako ng loob, wala na rin ako maisip na content, tapos ang baba na ng views natin, hindi dumadami yung subscribers. Yan, so ngayon kahit medyo mababa yung subscribers natin, pinipilit ko pa rin mag-upload weekly ng mga videos. Yan, sana dumami ulit yung views natin, dumami ulit yung subscribers natin. Kasi ngayon, parang yung mga lumang subscribers natin, hindi na nanonood. So, sana dumami ulit yung views natin para tuloy pa rin akong gumawa ng mga ganitong videos. Yun. Anyways, medyo naliligaw tayo, no? So, yun. Wag natin agad sisihin si Tattoo Artist. Kasi yung iba nagpo-post agad sa social media. Kawawa naman si Tattoo Artist. Communication is the key pa rin. Chat nyo or text nyo si Tattoo Artist para malaman nyo kung ano ba yung nangyayari. Kasi, syempre dito sa comment section sa YouTube, kung hindi ko naman makikita yung tattoo is, hindi ko rin masabi kung ano talaga yung nangyari. 'Di ba? Hindi ko masabi na kasalanan ni artist or kasalanan ni customer, 'di ba? Hindi natin malalaman hangga't hindi natin nakikita. So, pinakamagandang gawin talaga is kausapin mo si Tattoo Artist. If si Tattoo Artist hindi nagre-respond sa'yo, try to go to a reputable tattoo shop and then doon ka magtanong, no? Pero ask nyo din kung pwede bang magtanong kasi di ko naman nila lahat, pero meron kasi mga masusungit din, no, na hindi nila ina-entertain yung ganun. Syempre, di naman customer, di naman pagkakakitaan, at nga naman pagsasayangan ng oras. Pero sana wag naman ganun, no. Ayun, yun talaga yung pinaka main reason bakit hindi maganda yung pagaling ni Tattoo. Okay? Pangalawa, eto na nga, si Tattoo Artist, baka naman hindi talaga maganda yung pagkakagawa ni Tattoo Artist. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng tattoo kapag maganda picturean or maganda nung ginawa, ganun na yung magiging itsura niya paggaling, no? As a tattoo artist, dapat responsibility mo yan na sabihin kay customer na customer, yung design kasi na gusto mo kapag gumaling to, hindi ganito yung kalalabasan, di ba? Especially kung medyo on a darker side yung skin tone ni customer, tapos nagpagawa ng color, syempre iba talaga yung magiging itsura nun paggaling, no? Ayun, ano pa, yung mga fine lines na nauuso ngayon, no? Nothing against fine lines or fine line tattoo artists, pero kasi hindi lahat ng fine lines is talagang nag-heal ng maganda, no? Again, no shade, no? Wala naman akong pinapatamaan or sinisiraan dito. I'm just saying na hindi talaga lahat ng fine lines is not parang meant to heal na sobrang ganda or sobrang linaw, no? That's why nung ako, I'm very old school. Yung mga gawa ko is talagang may lining, yan. Medyo hindi ako nagla-lining ng sobrang nipis. Yan. Hindi ako gumagawa ng mga tattoo na walang lining. Yan. Kasi ako, that's just me, no? That's how I learned. That's how my style is. And ganun din kasi yung mga nag-mentor sa akin. So, yun din yung nakuha ko, yung natutunan ko. And I'm more concerned sa longevity ng tattoo, no? Natatagal yan, as in parang nandyan yan hanggang
5 to 10 years. Yun lang, yun yung ano ko, yung goal ko lagi sa tattoo. It should last at least a decade. No, yun. So, ano pa? Eto, you also have to consider yung lifestyle mo, no? Ikaw ba ay laging nakabilad sa araw? Yan. Although it's part of parang aftercare na din na wag ibilad sa araw. Pero kasi kung yun talaga yung trabaho mo, 'di ba? Or yun talaga yung ginagawa mo, at hindi maiiwasan, talagang hindi gagaling na maganda. Actually, kahit magaling na nga yung tattoo, kung talagang laging nabibilad, lalabo talaga at lalabo yan, no? Yan. Ano pa? Naggugluta ka ba? May pinapahid ka ba sa balat mo? No? Kasi hindi lahat ng sabon pwede sa pinapagaling na tattoo. Yan. Kasi ang hirap talaga isagutin in general to, no? Kasi nga it will depend dun sa tattoo mismo. Sa placement din ng tattoo, isa pa yung reason. Baka mamaya yung placement ng tattoo is sa knuckles, 'di ba? Sa palad. Yan, sa what else, sa tuhod, sa paa. Yan. So, yun yung mga part kasi na hindi talaga, it's not meant to heal ng maganda. Yun. Talagang lalabo at lalabo yan. Kahit gaano pa kaganda yung pagkakagawa dyan, lalabo at lalabo yan. Promise. Maniwala ka sa akin. So, yun. At, ayun na nga, mabalik tayo doon sa isang reason, or doon sa sinasabi ko kanina, na mahirap i-generalize yung sagot dito sa tanong na to. Kasi nga, depende kay artist, depende sa placement ng tattoo, depende rin sa ginawa mong pagpapagaling ng tattoo. Lalo ngayon may nauuso yung binabalot ng parang nakalimutan ko yung tawag sa kanya, yung clear na bandage, parang binabalot siya noon, tas yung parang nagtutubig, yung ink sac na tinatawag nila. Yun, baka mamaya hindi mo inalis yun hanggang sa gumaling yung tattoo. Depende, 'di ba? What else? Sa materyales na ginamit, baka it's fake inks, 'di ba? Or allergies, medical conditions, ang daming factors kung bakit hindi gumagaling ng maganda. But again, sabi ko nga, you consult your tattoo artist. If hindi talaga alam ni tattoo artist or talagang medyo lumala yung paggaling ng tattoo, you consult a doctor na, no? Kasi hindi natin alam, baka mas lumala pa, which is ayaw nating mangyari. Yun. So, kasi hindi naman dahil magko-consult sa doctor, ang dami kasing artist na wag ka na magkonsulta sa doktor. Not sure kung bakit ginagawa, sinasabi nila yun. Siguro natatakot sila, or may ginawa silang mali, or whatever it is, whatever the reason. Dapat talaga, kung hindi na natin alam, di na natin kaya, wala na tayong solusyon, 'di ba? Consult a doctor na, kasi baka mamaya may medical condition si customer. So, hindi mo kasalanan, hindi rin kasalanan ni customer. It's just that yung medical condition na yun, hindi niya alam, 'di ba? Ngayon lang lumabas nung nagpapagaling ng tattoo. So, 'di ba? You can't blame anyone. Yun. So, yun, ano pa ba? Yung ito, part din to ng aftercare, no? Yung kinukot-kot, kinakamot, 'di ba? Nagsugat ba to, or nasabit, or for whatever reason, parang nasugatan yung tattoo habang pinapagaling. That's part of it, no? Naligo ka ba sa dagat, 'di ba? Meron ka bang ini-intake na gamot? No, I'm not saying na may mga gamot na makakaapekto, pero hindi natin alam kasi we have to know all factors ba na pwedeng makaapekto sa paggaling ng tattoo. Yan. So yun lang naman. Kung may hindi ako nasabi, again, comment kayo sa baba para baka hindi ko alam na pwede palang reason yun, no? Or may nakalimutan ako. Yan, comment lang kayo sa baba. So yun, kung may mga tanong pa kayo, comment lang din kayo sa baba. Sagutin natin yan. And eto, yun, salamat nga pala sa mga umabot dito sa dulo ng video. Gusto ko lang sagutin, no?
Ang dami nagsasabi, kasabwat, ba't di ka gumawa ng video na nagtatattoo ka? Ba't di ka gumawa ng video or magturo ka habang nagtatattoo ka? Gustong gusto ko mga kasabwat, as in, ang dami kong videos dito sa phone ko, 'di ba? Na nagtatattoo ako. Pero kasi the thing is, ginawa ko na 'yan dati. And what happened was na demonetize yung video mismo. Yan, yung video lang naman. Tapos sabi ko baka may nagawa akong mali or whatever. Kasi may guidelines si YouTube, no. Tapos sinubukan ko ulit siya after couple of months. Tapos ganun ulit yung nangyari and may kasama ng warning. So hindi ko na maalala, no, kung ano yung sa warning na yun. Basta alam ko, kasi ang alam ko hanggang 3 warning lang tapos madedemonetize na yung channel. And hindi ko rin alam, hindi ko pa napapag-aralan kung anong mangyayari, anong pwede kong gawin kapag ganun. At sa pangatlong pagkakataon na nag-upload ako ng video na nagtatattoo, may mga videos din ako na nakalusot, mga naka-timelapse, no. Ayun, sinusubukan ko din ngayon do sa mga reaction videos ko, yung mga Indian na nagtatattoo. Hindi naman siya na-demonetize or hindi naman siya nagkaroon ng warning. But I'm not sure. I'm still asking yung mga ibang nag-upload. And ang ayoko lang kasi mangyari is ma-demonetize yung channel natin. Sayang naman, pa 17k na yung subscribers natin. So, sobrang nag-iingat lang din ako kaya hindi ako nag-upload. Pero, alam ko meron ako mga uploads yan. Sa shorts yan. Shorts kasi bukod yung monetization nun eh. May mga uploads ako doon. Sa TikTok yata. Yan. Sa Facebook. At sa Instagram. Yun. May mga uploads ako doon. Di ko alam kung bakit nagtatanong kayo about doon na parang hindi kayo naniniwala na nagtatato ako. Okay lang naman. Ang mahalaga, nakakapagturo ako. Maniwala man kayo o hindi nagtatato ako. Pero you can check yung description natin. Ando doon yung link nung Instagram ko kung gusto nyo makita yung mga gawa ko. Yan, yun lang naman. Medyo humahaba na yung video. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon. Oo nga pala, may bago tayong project, no? Podcast. The Needle House Tattoo Podcast. You can check it out sa Spotify. Exclusive yan sa Spotify. Kung walang ina-upload yun. And follow nyo ko dun. Okay? Yun lang naman. Peace out.